ano po, impeach Sara Duterte. Ako ho, nagulat eh. No, nung nag-live ho tayo nung isang araw, biglang sabi ko, bakit ang daming impeach Sara Duterte? Eh nung mga ilang buwan lang ang makalipas, eh ang sigaw lang ng taong bayan, no? Ultimo ho tayo, eh nakisigaw doon na mag-resign si Inday Sara Duterte o si BP sa pagiging Department of Education, mga kababayan. Dito po, sa susunod natin, itong pangalawang topic natin, hihingi po ako sa inyo. No? Hihingi po ako sa inyo kung ano ang mga dahilan kung bakit nagsusumigaw na po ang taong bayan ng BP impeach. Ayan. Vice President Inday Sara Duterte impeach. Naka-hashtag. O, i-komento nyo dyan yung inyong mga dahilan kung bakit gusto nyo na ma-impeach ho ang Vice Presidente. Kasi ho, nakita ko yung vlog ni Maharlika, medyo kabado na ho eh. Medyo, sabi niya, nako, i-impeach nila ang Vice Presidente. Ganyan, medyo kabado na. At eto ho mga bossing, isa pa ho ito. Stop screen, tapos ipakita natin yung si Harry Roque. Ito si Harry Roque, pag-uusapan din ho natin to mamaya, mga kababayan. Bandang dulo ho. Ano? Ayan sabi niya dito. Sabi niya dito, may crystal balls. Anong balls kaya ang tinutukoy dito ni Harry Roque, mga kababayan? No, may crystal balls. Ball lang pala. Kala ko balls. Kaya sabi ko, anong crystal balls kaya ang tinutukoy dito ni Harry Roque? Tells me that they have decided to move against BP Sara and may soon impeach her. They are in for the wrath of the people. Good luck. Nako po, mga kababayan. Ako ho para ho sa akin, mga kababayan, mas medyo ito, mas medyo yung tipo pong malapit sa katotohanan ho. Dahil ho yung sinasabi nila, mga bossing, dahil ho yung mga sinasabi nilang si PBBM ang ipai-impeach, tapos pupunta daw ho din doon sila sa EDSA, hanggang ngayon ho, ilang piraso lang ho ng tao yung nakikita kong nakikidalo po o nakikisali doon sa impeach PBBM nila, mga kababayan. Sabi sa comment section, impeached due to abandoning his office during Karina typhoon, moved to Germany. Nako, ito po ba yung bali-balita na nanood daw po ng Taylor Swift? Hindi natin sigurado yan. Pero ang sigurado natin, tumuloy ang ating Vice Presidente patungo ng Germany habang tayo po ay binabayo ng bagyong Karina, mga kababayan. Sabi naman ni Ma'am Lorelai DSNR, traidor sa sambayanang Pilipino. Public servant siya. Pang sarili lang iniisip niya. Walang pagmamahal sa Pilipinas. Ayan. Sabi ni Marilyn, Tababa, explain mo, 1.25 million sa loob lang ng 11 days. Sara Duterte, saan napunta? Nako, ito naman ho, tungkol naman mga bossing sa confidential fund ho, mga kababayan. At sabi naman ni Mark Ramos, asan yung comment ni Mark Ramos? Ang sabi ni Mark Ramos, dahil daw po hindi makapagbigay ng kanyang panig tungkol sa West Philippine Sea, kung aayunan ba ang Pilipino. Sino ba yan si Mark Ramos? Bakit nag-comment pa ng ganun? Hanggang ngayon daw po kasi no comment. Antakin nyo yun, mga kababayan. Simulat sa pulho, mga bossing, ang ipinaglaban ho ng ating mga national hero, mga hero natin, mga kababayan, ang mategi ng dahil po sa bansang Pilipinas. Ayaw po nila na tayo po ay masakop. Ayaw po nila na may kahit kaunti man po, mga kababayan, na lupain ng Pilipinas. Ayaw nilang mapunta sa mga dayuhan. Ayaw nilang mapunta sa ibang mga lahi. Tapos po ang Vice Presidente natin hindi man lang po makapagbigay ng kanyang komento o kanyang panig. O kanyang masasabi dahil hindi daw niya trabaho yun tungkol sa West Philippine Sea. Sabi ni Nelia Lozano, kakahiya klaseng BP, nagpaparatang pero siya ang gumagawa. Sabi ni J8
BP impeached for betrayed for public trust and protect. Naku po, malalim din po yan, mga kababayan, ano? Oh. Kasi ho, ramdam ho sa kanila eh. At hindi po sila nahihiya kasi, mga bossing, no? Hindi ho sila nahihiya na magbigay ng kanilang panig. Kumbaga, hindi mo makitaan sila na nasa gitna ho sila. Di ho ba? Talagang malakas ho ang loob nila na sabihin na, nako, eto, kay Kibuloy kami, ganito, dapat gawin ng mga alagad ni Kibuloy, ireklamo ang mga kapulisan, etc., etc. Biglang sabi nung tatay, ano, alam ko kung nasa si Kibuloy eh. Oh, pero secret. Di ba, mga kababayan? Ang nakakalungkot ho kasi doon, mga bossing, although alam nating biro lang, joke-joke lang, wag nyong sinuseryoso, mga pulburon vloggers, ganyan ho yung sasabihin ng mga nung mga otap vloggers. Wag siniseryoso yung sinabi ng dating Pangulong Duterte. Dapat ho ba yung biro, gawin biro? Sapagkat ho, merong mga tao ho na tumatangis at umiiyak, mga bossing, hinahanapan ng hustisya, naghahanap ng hustisya, mga kababayan, dahil po inargabyado daw po di umano ni Kibuloy. Tapos makarirenggan mo yung dating presidente. Alam ko si Kibuloy eh, pero secret lang. Alam ko kung nasan, pero secret lang. O, di ho ba? Parang lalo nyong pinaiyak yung mga nabiktima, di umano. Sabi ni Jordan G, tas magugulat ang lahat, yung yaman ni Kibuloy, yaman na pala talaga ng mga Duterte. Naku, madami din ho ako naririnig na ganyan, ano? Mga kababayan, sinasabi nila, siguro yung panahon, no, ni dating Pangulong Duterte, sinasabi lang, kumbaga, kay Kibuloy pinapasa. Madami ho ako naririnig na ganyan, mga kababayan, kailangan natin ng matibay na ebidensya at patunay ho doon, mga bossing. Di ba? Di ba? Kung sakali na matupad ho, mangyari yung impeach BP Sara, mga kababayan, sino ang papalit? Ang nakikita ko ho dito si Francis Chis Escudero, mga kababayan. Si Chis Escudero po, no? Ang tanong, handa na kaya si Senate President Chis Escudero, mga kababayan, bilang isang Vice Presidente ho? Kung sakali na ganun ho ang mangyari, matuloy ho yung ganyang pangyayari, at napagbitiw ho at na-impeach ang ating Vice Presidente, mga kababayan, sa tingin ko ho, kumbaga etong si Chis Escudero, mga bossing, magiging magandang tulong po, no, para sa administrasyong Marcos. Bakit, mga kababayan? Kita ho natin yung concern niya, mga bossing. Pero sa susunod na halalan, hindi ho natin alam kung sino yung pinaka dapat maging Vice Presidente ho, mga kababayan. Di ho ba? Sabi nila, gustong ipalit si Robin Padilla, boy mukbang Padilla. Naku po, kailangan kapag kaganyan, madami ho laging buffet sa Senado, mga bossing, kapag ka Robin Padilla ho ang iniupo dyan, mga kababayan. Diba? Talaga kasing umuugong na ito at palakas ng palakas ang sigaw ng taong bayan, ang impeach Sara Duterte. Ayan ho, mga bossing.